Hello po. Kumusta po tayong lahat? Sana po malusog pa rin ang bawat isa sa atin. Sa lahat po ng makakakita ng bagong content ko na to. Gagawin ko po itong season 25 ng What is Written Truly Happened. To God be the glory po. God bless us all po. Sana po patuloy pa rin po tayong lahat na kalinain ng ating Panginoon. Patuloy po nawang manatili sa ating puso't isip at kaluluwa ang wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Ang kanyang mga banal na utos, ang kanyang mga banal na aral. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakakapag-try magtapos ng mga content ko. Bali part 1 po ito, intro. Maraming salamat po. Hindi po matatapos ang pagpapasalamat ko sa inyo at lagi po kayong kasama sa mga panalangin ko. Lahat po ng sumasampalataya, lahat po ng may faith, lahat po ng may banal na takot sa ating Panginoon at sa kanyang bigaten Son. Amen. So guys, ito pong content ko na to. Ang context po ng content ko na to tungkol po ito dun sa paparating na mangyayari na kung tutuusin po parang nearly climax na po ito ng tribulation na dinadanas natin. Paulit-ulit ko na po namang sinasabi yan, tsaka napakarami na pong documentaries na lumalabas sa iba-ibang platform na nandun na po talaga, tinatahak na po talaga natin ang tribulation guys. Hindi pa lang po natin masyadong maramdaman yung malakas na impact. Kasi kahit papaano po, nagpapahinuhod pa po ang ating Creator sa bawat bansa, buong mundo, sa mundong ginawa niya. Pero nagpapahiwatig na rin po ang ating Panginoon na malapit na talaga niyang pabalikin ang ultimate na pagbabalik ng kanyang bigaten Son. Kaya samot dalangin po ng isang maliit na taong kagaya ko hari nawa po maging prepared ang bawat isa sa atin. Sabi nga po ng karamihan, wala naman talagang magiging prepared Parang kamatayan. Kahit sino naman po sa atin, hindi natin alam kung kailan darating ang takdang kamatayan ng ating pamamalagi dito sa mundong ito Parang ano po yan, parang umula umaga, yung madilim-dilim pa po, yung puputok pa lang ang sikat ng araw. Nandun na po tayo sa hapon, pahapon na po. Malapit na po nating abutin yung hating gabi. Parang ikumpara po natin yung hating gabi sa papasok ng hating gabi, yun na po yung tribulation. Tapos pagpasikat na po yung araw, yun na po yung pagbabalik, yun na po yung bago bumalik talaga ang paghahari ng 1,000 years, magra-rapture po muna. Pero sabi po talaga, marami pong nagpapatunay na nakasulat talaga sa love letter ng ating Creator na itong last generation, karamihan po sa atin, makakasaksi ng tribulation. Makikita po talaga natin ang climax ng tribulation. Yan po ay nakatakda po yan. Kahit po pikit tayo o hindi pa tayo pikit, makakasaksi po tayo ng mga pangyayari na kasama ng tribulation. Sabi nga po nung mga nagtatawid sa iba-ibang platform, yun pong 3.5 years, yan po yung talagang umpisa ng kalbaryo ng humanity. Na kapag hindi po nakapagtiis yung iba, magpapatatak po sila. Wala pa pong nakakapagsabi talaga ng tatak na sinasabing mark of the beast. Masyado pong malalim ang paliwanag ng banal na love letter ng ating Creator. Pero hindi, sabi po, yan po ay may numerong 666. Pero hindi pa po talaga natin kayang i-elaborate, ipaliwanag ng 100%, ng 100% kung ano talaga yan. Pero sabi nga po, pag-mention po sa love letter ng ating Creator tatatakan sa noo at kamay. Dito daw po, dito sa forehead at sa kamay. Kasi ang kamay po at saka ang kamay po ay sumisimbolo sa paggawa sa bawat hinahawakan ng isang human being. Tapos ang noo po ay sumisimbolo ng pag-iisip ng isang tao, ng kanyang wisdom.
Kaya kaabang-abang po yan guys. Kung hindi daw po makakapagtiis yung mga magpapatatak, kasi marami pong dadating talagang kakaiba. Marami pong paparating talaga. Sabi nga po, the main event, the climax of tribulation is just around the corner. Kapag ka binuhos na po yung pang-4, pang-5, pang-6, pang-7 na mangkok ng kagalitan. Kasi wrath of God po yun eh. Ang magliligtas po talaga sa atin sa paparating na galit ng Panginoon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang bigatin san. So, sana po guys halo-halo na po to guys. Ang season 25 ko na to POV, life lesson, motivation, tsaka tungkol din po to dun sa kung ano talagang mangyayari dun sa pagdating po ng 3 days of darkness. Makikita po natin to sa Matthew, sa Revelation, sa Lucas. Lagi na po nating buklatin ang ating ang love letter ng ating Panginoon. Magbuklat na po tayo ng magbuklat. Pagtsagaan po nating may malaman tayo araw-araw. Kahit po nanonood tayo ng mga documentaries, bigyan pa rin po natin ng priority ang pagninilay natin habang binabasa natin ang love letter ng ating Panginoon. Sabi nga po nung isang matuwid na mangangaral at mga pastor ngayong panahon ng last generation, ang pinakamaganda daw pong pagpapaliwanag ng ultimate na pagbabalik at saka yung mga masasamang pangyayaring paparating ay nasa Lucas 21, nasa Mark 13 at nasa Matthew 24. Yan po yung mga primary na chapter ng banal na love letter na ating Creator na magpapatunay at magpapakita ng mga main event na paparating sa buong mundo globally. So sana po talaga guys, kung sino man pong makakakita ng content ko na to, pagtsagaan niyo po sanang panoorin mula part 1 hanggang final part. Iiksyan ko lang po to, mabilis lang po to para po kahit papano makapaghatid po ako ng konting preparedness, ng konting awareness na napanood ko rin po sa mga documentary, na nakita ko din po, na nabasa ko din po, na pasyalan ng aking mga mata way back years ago pa po. Parang nire-review ko na lang po ngayon kapag talagang may time ako. Lagi ko pong binibigyan talaga ng time na mabuklat ko man lang po ang love letter ng ating Creator. Kapag may napapanood po akong documentary, bine-verify ko po yung mga verses na binibigay nila. So far, so good po. Tama naman po yung mga documentary na napapanood ko. Kasi guys, magmadali na po tayo para po marami tayong alam. Para po ma-memorize natin ang mga paparating na pangyayari na talagang kaabang-abang. Kasi yan po dapat ang bigyan natin ng priority guys. Kasi sabi nga po hindi lang po sa pagkain, sa tubig na iinom natin, tayo nabubuhay, kundi sa Word of God na lumalabas sa ating bibig. Thank you so much po sa inyong lahat. Sundan nyo pa po. To God be the glory po. God bless us all po. And always remember, faith is the completeness of good deeds, love, and hope. To God be the glory po. Ingat po tayo palagi. And pagtibayin po natin, lagi po tayong magkaroon ng sapat na oras para makipag-usap sa ating Creator at sa kanyang bigatin sa Amen. Sundan niyo pa po. Thank you so much po for watching. Amen.